I think I finally found the niche that you wanna focus on. Bago ko i-share yung niche na yun, gusto ko lang din na mag-thank you sa mga aking top followers na 80% ay kamag-anak ko. Yun. I-shoutout ko kayo mamaya bilang pasasalamat. Wala naman tayo kinikita dito at yun lang yung kaya kong way para pasalamatan kayo. Anyway, i-explain ko ano na ba yung plano ko dito sa channel na to or sa Facebook page na to. Pero bago yun, gusto ko lang i-share yung nangyari sa akin kagabi at bakit absent ako ngayon sa work. Okay, so here's what happened. Nag-decide ako na mag-splurge out kagabi just to celebrate some small wins in life. Tapos, ang paborito kong pag-splurge dyan ng pera is pagkain. Tapos, nag-crave ako ng steak. Sabi ko, gusto ko ng mamahaling steak. Pero hindi naman yung sobrang mahal. Pero gusto ko high quality. So, naghanap ako ng A5 Wagyu beef. Okay? Ngayon, yung A5 Wagyu na yan, yung Japanese A5 Wagyu, sobrang mahal din kapag sa restaurant mo yung kinain. Pero may iba na maliit yung portion. Pero since gusto ko mag-splurge out, gusto ko ng full serving 5 Wagyu. Pumunta akong Costco, bumili ako ng A5 Wagyu na hilaw. Hindi ako nag-restaurant. Nag-decide ako na ako yung magluluto. So, pumunta akong Costco, bumili ako noon, at di ko in-expect kung gaano siya kamahal. Papakita ko yung video. Bali yung ganito kalaki, yung ganyang kalaki, almost $300. Pero I'm pretty sure mas mura pa rin niya kapag ikaw yung nagluto kasi kumain ka sa restaurant. Bali nahati ko siya ng 4 servings eh. Ay, yung una kong mistake dito. Nahati ko siya ng 4 servings. So parang papatak siya ng $60 to $70 per serving. Anyway, ito sa nasabi ko na nga, diba? Napaborito ko tong flour shot. Kasi sa Pinas, hindi ko to nakakain dito. O lang to talaga. Ngayon, niluto ko, sinimple. Yeah, pakita ko pa yung salt bay ko eh. Sinalt bay ko yan eh. Onting asin lang, tapos onting paminta kasi gusto ko ma-enjoy yung beef mismo. Gusto ko ma-enjoy yung beef na hindi ma-overpower yung flavor. Ano, kita mo yung marbling? Oh, grabe yung marbling. Yun no. Sinalt bay ko yan. Ako nagsisissure. Anyway, hindi ko tinrack yung calories. Kasi splurge out nga. Although lately kasi nag-track nga ako ng calories kasi nasa fitness journey ako. Ngayon, di ko siya tinrack kasi nga sinabi ko nga splurge out nga. Paulit-ulit ah. Tapos niluto ko. Tapos nag-decide ako na lulutuin ko to na medium rare. Kahit na ayoko ng medium rare sa mga typical steak kasi gusto ko well done. Although ngayon medyo nag-improve na ako. Gusto ko na medium well eh. Pero since ang mahal nito, gusto ko medium rare para talagang full experience. Ayan o, hinati-hati ko. Ngayon, ayan o, medium rare o. Ayan, diba? Pagkain kong ganyan. Mami! To cut the story short, 30 minutes to 1 hour, hilong-hilo ko. Hilong-hilo ko. Alas 10 na ng gabi yan eh. So medyo late na para kumain din. May pasok pa ako kinabukasan. So hilong-hilo ako. Hindi ako makatulog. Ngayon, absent ako. Kaya medyo magaang mata at puyat. Yun. Yun yung kwento ko lang bago ko i-explain yung plano ko. Bali, napagdesisyonan ko na ang niche na pagfa-focusan ko na is yung pagiging Gen Z OFW. Medyo broad pa rin siya, pero magko-focus na ako dun sa at least dun sa kung anong nasasakop ng pagiging Gen Z OFW, mga travels, or gusto ko rin mag-share ng mga talagang struggles ng pagiging OFW, tapos how I got here. At the same time, I enjoy talking about tipid tips or mga money hacks na lately in views sa YouTube channel ko. Pagkatungkol sa pera. Mga Pinoy nga naman talaga, no? Mukha tayong pera. At hindi na ako gaanong magpo-post ng mga kalokohan. Although, ito yung pinaka na-enjoy ko sa lahat. Ang kaso lang, di ko kayang i-sustain na gagawa ko ng mga video kalokohan tapos biglang seryoso. Time consuming. I mean, I'm a one-man team here.
naman akong writer or ganyan. Kailangan mag-focus ako sa isang bagay. Yun yung napag-desisyon ako. Focus ako sa isang niche. Although, mas masaya talagang gumawa ng mga kalokohan lang. Although siguro, magpo-post pa rin ako paminsan-minsan pero hindi na yung magiging focus nung content creation ko. Mas magpo-focus na ako sa mga value-driven content. Bali, ba't ako naggagawa ng video na to? Gusto ko lang masabi sa followers ko, mangilan-ngilan, kahit iilan lang tayo dito, you deserve an explanation. Kasi naisipan ko na gumawa ng bagong page at i-abandon na tong page na to or abandon na rin yung YouTube channel. Yung para mag-i-start talaga ako ng clean slate na brand. Pero at the same time, I wanna be authentic. Yung talagang mga pinagdaanan, di ba? Gusto kong maging transparent. So, ayokong burahin yung mga previous video na ginawa ko. At tinitignan ko siya kagabi habang puyat ako kasi hindi ako makatulog. Na-realize ko na ang sarap tignan nung improvement ko sa pag-edit, pag-structure ng video, tsaka yun, yung progress ko. Yan, bali gusto ko lang sabihin sa aking mga top fan or kung mapunta man sa itong video na to by algorithm, gusto ko lang sabihin na magko-focus na ako sa niche ng pagiging Gen Z OFW. At magpapalit din ako ng pangalan. Papalitan ko na naman ng pangalan ng page or YouTube channel. Pangalanan ko na siya ng... Inisip ko pa yung final pero inisip ko na basta papalitan ko na lang. Makikita mo naman yan. Yun. Okay. Sa pagpapasalamat sa aking mga top fan na mostly kamag-anak ko, di ba? Maraming salamat po sa aking mga top fan. Ayan na. Actually, kaya ako magbanggit kahit hindi ko titignan pero I just don't wanna miss out some of you. Tapos I'm pretty sure hindi to ganun ka-accurate eh. Yung top fan na to, I'm pretty sure marami dyan na top fan ko na hindi napasama dito. Hindi ko nakita yung iba eh. So, yung mga lagi nagla-like. Si Tito Gilbert, Kuya Arjo, Timay, Joshua Muino, and Jake Torio, Mama RN. Mama RN, podcast tayo Roncher Tipay. Ito si Roncher, di alam yung mga content ko. Siya yung pinaka-highest ko dito strict ka. Tsaka si Trex. Minsan di mo alam sino yung mga tahimik na sumusuporta. Tapos si Jan. Tapos si Angel. Thank you, Angel. Yana. Parang Jerome. Peace. Ikaw rin pinakamataas strict ka. Tsaka si Jory. Tsaka si Kuya EJ. Yun Thank you po. Na yung mga kalokohan na pinapost ko, it takes time to make. Pero sobrang satisfying na para sa akin. Makita ko lang kayo na nag-like. Hey! Yun. And for those people who are wondering na ba't ko to ginagawa, I enjoy this. At lilinawin ko na po, more than 1 year na ako create ng content. Wala ho akong kinita dito, miski piso. Isang beses lang ako kumita, which is $100. Yung na-hire ako as a photographer sa isang event. Tapos hindi ko na inulit kasi I realize na I don't enjoy that. Pero yun, doon ko na-realize na I truly enjoyed this, making content, because I never got paid and I still enjoy doing this. It's a hobby. I truly spend my time na nakakalimutan natin yung mga problema. At higit sa lahat, nag-e-enjoy. And hindi naman siguro lahat ng nai-enjoy mo, kailangan pagkakitaan mo, diba? Enjoy lang, So, Gen Z OFW, we're gonna talk about money, we're gonna talk about travels, we're gonna talk about, talk about lifestyle, minsan tech, typical Gen Z, bababa ang attention span. And yun, maraming salamat. At huwag ka magulat kung papalitan ko na yung pangalan nitong page. At siguro palitan ko na rin yung picture ko. Okay? Thank you. Have a good day. Thank you for watching.